kilalang manunulat at isang kolumnista. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carvalho. Ladies and gentlemen, Ronald Carvalho, my good friend! The Korean Beauty, Ronald Carvalho. Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Hello everyone! Ronald Carvalho here. Ito po ang Direct Kwentuhan. As usual, kasama ko ang aking YBR production team. Narito po kami ngayon sa tahanan ng Direct Kwentuhan, ang napakagandang L'Accent Hotel dito sa Timog Avenue, Quezon City. For now, narito kami sa napakabongga at eksklusibong lugar ng L'Accent, ang Prima Lounge. Mag-relax lang po kayo sa panonood kung nasan man kayo sa mundo. Kami na po ang bahalang umaliw sa inyong lahat. At ang aking special guest for today, ang nananatiling pusong sugatan at patuloy na nagdadalamhati sa biglang pamamaalam ng nag-iisang superstar at national artist. Ngunit patuloy na tumitindig at lumalaban, isang kakampi at isang kaibigan, Mr. John Rendez. Yan. Nice to see you again. Welcome sa Direct Kwentuhan. Thank you for having me on your platform. Thank you. Kumusta ka na? Naka-recover ka na ba? Moving on. Hmm. Yeah, it's a hard process. Healing is hard, but it takes time. Mhm. But eventually, we'll get there. Anong ginagawa mo para maka-move on talaga? For now? More on exercising talaga. Mhm. Para hindi ako masyadong mag-isip. Nagbabike ako. Mhm. Minsan nagigising ako mga 5 o'clock in the morning, nagbabike ako. Mhm. Nililibot-libot ko yung buong siyudad ng Angeles. Take me back nga. Paano kayo nagkakilala ni Ate Guy? Nung I was 20 years old, Mhm. I was working at a disco called Subway Disco in Adriatico. Mhm. Nagdi-DJ ako. Mhm. Pumasok sila ni Direk Elwood Perez, Mhm. si Ate Guy, may kasamang producer na Egyptian. Naghanap sila ng magiging katapat ni Lot sa ang tunay na buhay ni Pasitayam. Mhm. So, dun nila ako inalok ng role na yan. After that, she became my talent manager. Si Ate Guy? Oo, siya talaga ang nag-ano ng career ko kasi Mm. nakita niya na mayroon parang potential. Yes. So, and from then on, more on yung friendship namin, Mhm. kahit sabi ko, kahit alalay mo na lang ako, okay na. So, sinamahan ko siya Mhm. or from then on, our friendship became solid. Mhm. So, doon nagsimula yung Opo. friendship. Opo. Yung mga simulang yon, anong mga nangyayari sa inyo? Paano na-develop yung magandang pagsasamahan? Siguro, if you're together for a while, Mm. you get to learn about each other's personality. You get to see each other's Yes. contribution. Yes. So, siguro nakita niya sa akin na totoo akong tao. Mm. So, sabi ko sa kanya, Which totoo naman talaga. totoo tao. Oo. At saka yung loyalty ko sa kanya, Mm. na-appreciate ko niya. Mm. Always taking the back seat. Mm. Hindi man ako yung pumapapel na patignan mo, sana ako din. Hindi, Tama. Oo. do your thing kasi alam ko you're the boss eh. Ako lang, parang boss ko yan. Mm. Ako lang yung talent niya. Tama. So- Admirer lang ako. So ano yung nag-caught ng attention mo talaga sa character, katangian ni Ate Guy para magustuhan mo siya? Nakita ko kung paano niya hinahandle lahat ng mga criticisms against sa kanya. Kasi at that time, Mm. medyo she was in yung career niya up and down, up and down. At that time, Yes. medyo siya, she's always struggling. She's always working she's always the superstar nga siya, pero Yes. maraming batikos at criticism Mm. against her at that time Mm. because it's always hard being at the top. Mm. So nakita ko kung paano niya i-handle yan. At Mm. ipumanga ako sa kanya Mm. na laban lang, sige lang Mm. laban niya. So, Nung na-meet mo siya, alam mong siya ang superstar ng Pilipinas? at that time, Mm. nung, Nung 20 years old ka, nung Well- na-meet mo siya? at that time, she was already a superstar. Mm. Pero her career at that time, sabi natin at that time, she had already hit the peak. Yes. Diba? She had already done the superstar, natanggal na yung superstar program niya. Mm. So we're just doing movies, Mm. that she produced on her own. Mm. So
Yeah, I knew she's a superstar, but she wasn't active being a superstar. Mm. Superstar in name, but Oo. but Pero that time, alam mo nga na superstar siya. I found out. So, naabutan mo pa ba yung pagiging phenomenal niya? Hindi na no? No, not that Sabi time, mo no. nga, dahil nung time na yun, medyo Oo. malamlam na yung career niya. Pa-up and Diba? down po yung career niya Oo. that time. Paano mo tinanggap nung naging kaibigan mo na siya, nakita mo na yung magulong buhay ng showbiz bilang superstar nga siya, paano mo tinanggap yun sa sarili mo? Na parte ka na ng gulong yon sa buhay ni Ate Guy. Actually, mas lalo akong humanga sa kanya eh. Mm. She was pag nakilala mo si Ate Guy, napakabait niya. Mamahalin mo siya talaga. Yes. Makikita mo yung puso niya. Oo. So, I was honored Mm. to have the attention that she gave to me. Mm. And so I would reciprocate that attention back by being a loyal friend and also Yes, being a oo. good partner to her. Kailan mo na-realize na mahal mo na pala siya? Siguro nung time na nag-debut ako sa kanila. Nag? Nag-debut ako sa kanila. Nag-21 ako. Okay. Nakita ko yung sacrifice niya para sa akin din. Mm-mm. Yung mga paninira sa kanya dahil nga sa akin. Mm-mm. Yung siyempre, I'm so isipin mo, she's being criticized Mm-mm. because of me. Yes. And so people told me nga if you wanted to have a good career, you shouldn't dapat lumayo ka kasi hindi makakatulong sa career mo yung pagiging madikit ka sa isang superstar. So but maybe I did things the hard way around. It's not I wasn't really thinking about all throughout my career nga I've always been criticized. She's always been criticized. Mm-mm. So for me it would have been easier Mm-mm. if I was to just say thank you and goodbye, then look out for my own career. Mm-mm. But I didn't do that. I took the long way around. Mas mahirap ng ginawa ko eh. Tama. Because of the loyalty. Nga. Yes. So all in all, gaano tumagal yung samahan? 34 years po. Wow, naka 34 years. Lahat ng klaseng friendship nandyan na. Yung, Oo, sige. after 34 years of being together, it Mm-mm. was like a best friend, Mm-mm. confidant, Mm-mm. para Mm-mm. it's hard to describe our Oo. relationship. Kailan kayo naging sweetest during that time? Ah, Anong mga moment yung sweet talaga kayo? siguro sa umpisa, Mm. nung siyempre bata pa ako noon, 20 years old ako, and she was like a 40, Mm-mm. diba? And so we're sweet. We're like, okay ka na pupoy? Mm-mm. Kumain ka na ba? Hindi pa pupoy yung tawag sa akin dyan. Oo. Nunoy pa nga tawag sa akin. Nonoy pa. From Nunoy naging pupoy. But Oo. she was always sweet. Mm. Being together every day for 34 years. 34 years, even before then, Mm. you get to know the person, get to know her Mm. personality, you get to know and so I really, really got to know her better than I know anyone. Paano ka nilalambing ni Ate Guy? Yung lambing niya, making sure that are you Hindi, ma-I love you ba siya? Mga ganyan. sa namin, ayuyu. Ayuyu. Yeah. Siyempre, Mm-mm. mahal ko yung tao. Oo. Mahal ko yung tao. Mm-mm. Mas mahal ko pa ngayon, higit pa sa buhay ko eh. Tama. Anong love language nyo? Yung mga, si Ate Guy, pag nagkakasasalita kami ng, ayun, nakakaintindihan na kami niyan. Nakakaintindi. Yung mga lambing niya. Oo. Paano naman siyang magalit? Ay, taga Bicol yan eh. Ibang grabe magalit yan si Ate Guy. Mm-mm. Pag mga mainit yung ulo niya, para ba siyang tigre na gumaganyan-ganyan siya. Sa'yo, paano siya magalit? Ay, di siya nagagalit sa akin. Talaga? Di siya nagagalit sa akin. Wala kayong parang Di ko siya binibigyan ng dahilan para magalit sa akin. That's nice. Oo. So, wala kayong parang grabing away sa Never. 34 years? Never. Never kayo nag-away? Never kami. Puro sacrifice lang ginagawa namin. Talaga? Mas lalo, yung 34 years na yan, Mm. hindi yan puro dito. Meron din kami sa States. Mm. Nung siya grabe talaga ang dinanasan namin doon Mm. sa States. Oo. Nawalan siya ng boses niya. Oo. Tapos Yun nga.
nasa abroad ka, kayong dalawa lang magkasama. Ako yung driver niya, kahit saan siya pumunta, ako nagda-drive sa kanya, kahit saan siya pumunta. Kung meron siyang shows, ako nagbibitbit ng bag niya. Ano ko alalay nga ako eh. Anong pinakagrabing challenges na pinagdaanan nyo Yung, together? nung nawala yung boses niya, Mm. tapos siyempre wala kaming mga shows, so we had to survive in America. Anong mga huling nasabi niya sa'yo bago siya na maalam talaga? Alam mo, dami naming mga plano pa bago siya namatay. Akala namin magiging okay kasi we were thinking that bibenta niya yung mga ibang lupa para makapagawa kami ng pelikula. Naghahanap kami ng buyer. Tapos biglang na lang she went in for the surgery and it was a standard procedure but had complications. So yung pagkawala niya biglaan hindi Oo nga, namin nasaan yan. Ikaw ang kasama niya, di ba, sa deathbed? Opo, kasama ko dun. Hanggang sa last breath talaga. Opo. Kasama namin siya. Nung nandun ka, ano yung nararamdaman mo nung alam mong pahuling sandali na yon? Hindi ko akalain na mamamatay siya eh. I'm always thinking positive, thinking, okay, you're gonna get better. This is a standard procedure. Naluluwag yung makakahinga ka. Kasi hindi kami nag-prepare na bigla siyang mawawala. Hindi ko akalain. So walang premonition to? Wala. Wala po. So hindi mo rin talaga lalong ine-expect na this soon, that soon? Opo. Ganyan naman talaga kami. Hindi kami nag-expect na hindi kami nag-prepare because marami pa kami plano. So at this point nakausap kita, nag-sink in na ba sa'yo na wala na siya? Opo. But you have to move on, di ba? Nakadalaw ka na uli sa kanyang libingan ng mga Mamaya bayani? pagkatapos po ito, dadalaw po ako doon. Yeah, Mm. ako the libingan ng bayani po. Ano mga nasa puso mo na gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ako makapagsalita eh. Nakatingin na lang ako sa ulap eh. Anong naramdaman mo nung time na narinig mo na unang-una na national artist na siya ng Pilipinas? Nung time na nasa States kami, they should have given it to her a long time ago. But because of politics, I think maybe, they were always denying it for her, always finding some reason. Sa akin, kung ibibigay nyo din, bigay nyo na rin. They made her wait a long time for it. So, nung ginawa siya national artist, kasama na kami doon. Okay. Matagal na kami magkasama bago siya naging national artist. So, for me, she's always a national artist. Kasi kung bibigyan nyo din sa kanya, hintayin nyo pa mamatay yung tao bago nyo bigay. So, di ba masarap yung pakiramdam nung naging national artist siya? At ang isang benefit noon, yung nililibing siya sa libingan ng mga bayani. I think so. Bukod sa'yo, nababanggit ba sa'yo ni Ate Guy kung sino ang pinakamalapit na tao sa buhay niya na pinagkakatiwalaan niya? Yung mga dati niyang kaibigan, sila Marites Gutierrez. Pero andyan lang ba sila? Ate Guy has lots of friends. She's always, their friends are friends for life. Even if they don't see each other all the time. Maybe her friends are her friends, not necessarily my friends. So, hindi mo naging kaibigan talaga, yung mga kaibigan niya? Loner kasi ako, tahimik lang ako. Gusto ko lang, hindi ako pumapapel pag nandyan si Ate Guy, let her do her thing. Even the directors, hindi ako yung, like Ricky Lee, di ba? Alam ng lahat, alam natin na very generous si Ate Guy. Sa na-witness mong generosity niya, anong naging advantage and disadvantage nun sa kanya? Yung sobrang bibigay niya, she did a lot of giving to like charities on her Nora Cares. She would like, pag mayroong mga occasion ng floods or volcanoes, she would do a lot of relief goods, relief packing. And nagkapag-aral din siya ng mga pare nung araw eh. Yeah, she put people to school also. Ang gusto niya balak niya sana magtatayo ng ospital dun sa Tawi-Tawi for the Badjao nung ginawa nila yung pelikula na Daewoo. That was one of her plans to set up a hospital there. May iba naman tayo sa
May chance ba sa buhay mo na na-meet mo ang arch rival niya na si Vilma Santos? Oo, na-meet ko na si Ate V. Opo. Ano masasabi mo? Mabait naman si Ate V sa Ano yung akin. experience? Paano? Very friendly. Paano kayo nag-meet? Siyempre, pang mga awards, di ba? Okay. Just at that time, I think she was already a governor. Mhm. No? But no, she came up to us. They greeted each other and was introduced to Ate V. She's nice. Sa tingin mo, ngayong wala na nga si Ate Guy, sisigla pa ba ang industry na wala ng Nora-Vilma rivalry? Parang ang laki ng pagbabago, no? Correct. Laki ng pagbabago. I don't know if there's ever gonna be another rivalry like that or another, Ano masasabi mo sa mga Noranian? yung iba. Oh. Oh, Hindi, kausapin mo sila. mahal na mahal kayo ni Ate Guy. Yung minsan, Mm. kung bumatikos kayo, Mm. minsan wala sa pagiging parang hindi na fans, parang Mm. nagiging possessive kayo masyado. Pero okay lang yan because Mm. Ate Guy, you love Ate Guy so much. Mm. So that's understandable. Mm. I'm thankful for your love for Ate Guy. Mm. Sana ako naman, Mm. wag naman yung puro paninira sa akin ang ginagawa ng iba dyan. So yun yung batikos because of you. Yeah. So, Unfair. Kasi minsan nagiging unfair na sila eh. oo. Tao din ako, may feelings din ako, nasasaktan din ako. Pero hindi nila taking into account na yung sakripisyo din nila ay sakripisyo din natin. Correct. Hindi lang kayo nagmamahal kay Ate Guy. Mahal natin si Ate Guy. Mahal mo, di Mahal ba? ko. Oo, dahil ikaw yung kasama araw-araw. Mahal ko si Ate Guy, mahal yung si Ate Guy, mahal natin si Ate Guy. Walang taong may-ari kay Ate Guy. If you love Ate Guy, you love the people who loved her also. Oo. But minsan like the Nora Vilma rivalry, may mga fans na they take it too far. Yung pagiging pagmamahal din na nila nakakasakit na minsan. Parang naging apostolic mission yan eh. The reason why I was there is because I wanted to not for my own personal Yes. because I wanted to make sure that she's safe all the time. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Yung time na medyo nakasakit siya, also most of my time was just always being there, making sure that hindi siya kailangan itakbo sa hospital pag hinipo-hipo, pag hinapo-hapo. Hapo-hapo ba? Oh, pagod. Okay, kasi she had asthma. Huminga. May asthma na siya, may COPD na siya. Yung hindi naman nakikita yung stress na so just taking care of her, running with her to the hospital. But then I got all these negative things saying that pag ginagamit mo lang si Ate Guy. Paano kung ginagamit si Ate Guy? Ni 5 wala nga akong nakuha doon eh. Milyones pa kaya. So may pagdaramdam ka sa mga Noranian? Yung bang iba po? Mga iba. Masakit din. During that time, may pinagselosan ka kay Ate Guy? Wala po. Nakapanood ka ba ng mga pelikula ni Ate Guy? Opo. Kailan yung pinakauna? Naalala mo? Yung unang pelikula. I watched Banawe. I watched Himala. I watched Bona. I watched Kayo na niyan? Ibig magkaibigan na kayo that Hindi time? pa. Nag-umpisa kami sa Pasita M. Anong pinaka-paborito mo sa napanood mo na Nora Honor movie? Gusto ko Banawe. With Christopher De Leon? Yeah. Oo. Diba? Ano pa? Gusto ko rin yung Bulaklak sa City Jail. Gusto ko rin yung naging NPA siya. Okay. Maging isang ina. Paano ba maging isang ina? Oo. Okay. At least talaga palang nanonood ka, no? Hindi eklat kasi nasasabi mo yung mga pelikula. Opo. Oo. Uy, nabanggit mo yung Banawe with Christopher De Leon. Napanood kita sa Batang Quiapo. Almost magka-eksena kayo ni Boyet. Ano yung eksena doon? Anong feeling, anong reaction mo nung nagkita kayo sa set? Okay lang. I have respect for Sir Boyet as actually honored ako na makasama ko siya eh. Oo. Kasi he's a very professional actor. Nag-usap kayo that time? Opo. Ano na pag-usapan niyo? Hello, kumusta po? So si Boyet, doon mo lang siya na-meet sa Batang Quiapo lang o dati pa? Dati pa. Dati na kami nag-meet. Nice naman siya sa'yo. Opo. Wala naman siyang sa akin. Tapos nakakatuwa rin, sa wake, nakita sa mga news na
halos sabay kayo dun sa cafe ni Ate Guy. When I was there kasi nung sa wake, Mm. lagi kong pinupuntahan si Ate Guy kasi hindi ako mapakaniwalang wala na siya, eh. Mm. Nakita ko pumasok si Christopher, Mm. siyempre, as a respect, Mm. you know, I shook his hand, then I Mm. went back Mm. to let him Mm. breathe. Alam mo diyan sa mga nakapanood, hindi lang yung Batang Quiapo yung mga nilabasan mo pa noon. Mahusay kang aktor. May kontribusyon ba si Ate Guy sa pagiging mahusay mong aktor? Sabi nga sa akin, Hmm. sana nga, noon pa niya ako binigyan ng hindi niya na-realize na marunong pala ako umarte. Mm. Mm. Sabi niya, "Sisi ako dapat matagal na kitang pinush." Sino ba talaga si John Rendez? Especially yung hindi pa alam ng tao. Um, I'm a rapper, Mhm. I'm a songwriter, Mm. I'm a painter, I'm an artist. Mm. So right now, um, I'm thinking about what's next. Mhm. But John Rendez is still John Rendez pa rin. Mm. I'm still John Rendez. Mm. I'm the person that Nora saw potential in, Mm. and not only her, many people saw my potential as an artist. Yes. Oo. But my career took a backseat because I was more concerned on being a Mm. good friend and confidant to our Superstar. star. Diyan bukod diyan sa mga sinabi mo ngayon, sino si John Rendez sa personal na buhay? Tahimik lang. Mm. Minsan madaldal. Mm. Actually, masayahin akong tao, eh. I like to joke around, eh. Mm. Palibiro ako, eh. Gusto ko Mm. masayahin ng tao. I just in my career, it's been parang na-trauma din ako Mhm. because I wasn't allowed to let my personality come out Mm. because people are always having a stigma against me because as John Reyes, as Nora Honor. Mm. Pero in another time and another place, Mm. I would have been happy. So sa Pampanga ka nakatira? Opo. So, sinong nandun? Pamilya? Ano? Pamilya ko po. Pamilyang Mami ko, mm. apo ko, kapatid ko. Mm. Namatay si Ate Guy, umuwi ako dun. Mm. Parang kamali yata ako kasi walang mangyayari sa akin dun sa Pampanga, eh. Mm. Layo sa Kabiasnan, eh. Nung kasama ko si Ate Guy, lagi kami sa QC nakatira. Mm. Kasi diyan yung sentro ng ng industriya, ng hanapbuhay niya. Oo. So, I think I learned a lot from being with her for the past 34 years Mm. na about the way this industry works. Mm. Sabi mo may apo ka, so may anak ka? Ganun ba? May anak ako, may apo ko. Mm. Yung mother ng anak mo, Ay, hindi kami makasama. Matagal na. wala na talaga. Wala na. Sa umpisa lang, nung Mm. when I met her, Mm. my Mm. ex, Mm. hindi kami makasundo kasi Mm. personality differences, eh. Mm. Pero sa akin yung anak ko, Mm. pati apo ko sa akin. Mm. Minahal ni Ate Guy yan, yung apo ko. Mm. Pati anak ko. Sa buong pamilya ko, mahal ni Ate Guy. Mm. Kasi our relationship was not like that. Our relationship is like almost like a teacher-student relationship. Mhm. Best friend, Mm. mother, son, Mm. brother, sister. All in one. Mm. So talagang masasabi mong with Ate Guy, naging maligaya yung buhay mo for 34 years. If I could make her happy, that made me happy. Oh, that's nice. Makita ko na si Ate Guy, masaya na ako. Mm. Ako yung nagpapatawa kay Ate Guy. Mm. Si Ate Guy, I'm always making her laugh, eh. Oo. So ano ng plano mo ngayon sa buhay mong mag-isa ka na? Wala na si Ate Guy. I have to see what happens day by day. Mhm. I want to still continue my career Yes. As an actor? as an actor, Mhm. as an artist, whatever. Aside from that, I've taken a deep look into myself, and I've learned that God is the only thing that's gonna Mm. to help me. My faith in God. Mhm.
Siya na lang bahala sa akin. Trust in the Lord, everything you do. Anong pinaka talagang nag-iisang hinding-hindi mo malilimutan kay Ate Guy? Marami. Yung time namin magkasama. Mm. Nagbabiyahe kami palagi. Mm. Yung mga tawa niya, yung biro niya, Mm. yung mga jokes niya. Sa tika, joker yan eh. Mm. May naalala kang joke niya sa'yo? Ano? Mapapagupit daw siya kasi nahihirapan daw siya umihi. Umihi. Mahaba daw ang buhok. Sa tingin mo, magmamahal ka pa uli after Ate Guy? We'll see. We'll see. It's gonna be hard, but Mm. I don't know what what tomorrow's gonna bring. I have to move on. Mm. I have to look forward to my future now. Mm. I have to move on. But we'll see. I don't know what today brings. I don't know what tomorrow brings. Mm. I'm still healing po. Sa point of view mo, pinag-uusapan to hanggang ngayon, nung namaalam na si Ate Guy, ano ba talaga? Mayaman pa siya o naghirap na siya? At that time, all her money was going to the hospitals kasi Mm. she had health issues. So a lot of it's not expensive. You know, it's not cheap. Yes. You know, Oh. so the time na namatay siya, I think we're relying on the land, her properties, Mm. relying on converting that, liquidating that into Mm. into cash so we can finance movies. Mm. Kasi nung time na yun, wala na sa malapitan eh. Gusto niya talagang marami pa siyang mga project na gusto mangyari, marami siyang plano. But the sad thing is, nung wala na siya, Mm. doon na lumitaw ang mga tao. Doon nakita. Pero nung buhay pa siya, sana andun sila. Mm. So dyan, nakita mo kung may mga property siyang naiwan o wala? Ano? No, yung properties niya, nandun na sa will, nabigay na sa anak niya. So meron talagang naiwan. Oh, I was with her when we had to get the properties back into her possession because a lot of the properties were sold under fictitious titles. Diyan wag mo mamasamain. May nakuha ka ba na mana? Leasing ko, wala ako nakuha. Mm. Milyones pa kaya. Mm. Wala ako nakuha. Okay lang, hindi naman yan ang habol ko eh. Mhm. Yung sa akin, masaya na ako nakasama ko siya. And I was there at the time that she passed away. Thank you, Jan, Thank you na po. pinagbigyan mo kami Opo. sa Direct Kwentuhan with Opo. Ronald Carvalho. Opo. Salamat. Thank you po, Direk. Ito, may souvenir kami sa'yo. Ay, may nakuha ko sa'yo. Sa natin. Yan. Mag-cheers tayo. Magyan ng... Thank you, Direk. Thank you. Nako, kami ang dapat mag-thank you sa'yo. Dahil narinig namin ng kwento mo na hindi pa naririnig ng iba. Cheers! Thanks for coming! Maraming salamat Jan, sa pagpunta mo. At ngayon gusto ko rin pasalamatan ng aking mga sponsors. Thanks to Mr. Dante Castillo, Managing Director of Inspi Studio, for my shirts and accessories na sinusuot ko dito sa show. And also for my guest, available ang Inspi Studio sa Santa Lucia Mall at sa Shopee. Soon magkakaroon sa SM Fairview. Thanks also to Fanny Serrano Salon sa Scout Rallo Street sa Tomas Morato, Quezon City, with their number one stylist, Elmer Pacificar. Siyang in charge sa aking grooming at sa grooming ng aking mga guest. Maraming salamat! Till next week, Direct Kwentuhan, Ronald Carvalho, walang etchingan, katotohanan. Bye! God bless you all!